Noong nakarang taon, ang 156 ng mga kabataan for Child Development Centers. Ang lahat ng mga kabataang ito ay naging beneficiary rin ng ating supplementary feeding program, Disabled Elderly Welfare Program. Patuloy pa rin po natin binibigyan halaga ang mga kababayan natin mga nasa vulnerable sector, at isa na rin narito ay ang mga PWDs. Sa atin pong mga na-identify na PWDs ay binibigyan po natin sila ng PWD Identification Card upang makapag-avail sila ng mga discounts. Sa katunayan po, noong nakaraang taon ay nakapag-issue tayo ng 142 IDs, kaya kasama na rito ang mga bago at mga nag-renew. Noong nakaraang taon din po ay nakapag tayo ng 3,772 senior citizens sa ating bayan na siyang inaasistihan ng ating Office of Senior Citizens Affairs. Emergency Assistance. Noong nakaraang taon, ito po ay nakapagbigay ng assistance katulad ng medical, burial, transportation at educational assistance sa 380 individuals. Nakapag-disburse po tayo ng 878,900. At ngayong taon, ang Social Welfare and Development Office ay malaki ang ginampanan sa panahon ng pandemya. Ako ay buong pusong nagpapasalamat sa lahat ng bumubuo ng DSWD Torrijos dahil sa ilang linggong pagpupuyat upang may bahagi ang social amelioration program ng gobyerno. Gayunpaman, madami tayong narinig na reklamo ukol sa pamamahagi ng ayuda ng gobyerno na ibinaba sa ating ng national na pamahalaan. Magkagayunpaman, atong pinapakinggan ang mga ito at ina-aksyon. Hindi po nakatanggap ay atin pong ipinasama sa ating program Assistance to the Individuals in Crisis Situation, sapagkat alam ko pong noong mga panahong ito ay kailangan ng tulong ng ating mga mamamayan. Patungkol po sa SAP, ito po ang kabuuang ulat. Nakatanggap po tayo ng 35,910,000 mula sa Department of Social Welfare and Development Office. At naipamahagi ang kabuuang halagang 26,410,000 noong po Mayo 14, 2020. At ang natitirang 9,500,000 piso ay naibalik na po sa DSWD Field Office Mimaropa bilang parte ng required liquidation procedures. Pagdating po sa serbisyong pang-agricultura, ang ating munisipyo ay isa pa ring third-class municipality. Agriculture kinabubuhay ng karamihan nating mga kababayan. Ang Office of the Agricultural Services ay may malaking gampanin upang maiangat ang kabuhayan ng mga magsasaka at mangingisda. Napatunayan natin noong una,
nung una akong maluklok, marami na programa tayong naihain para sa mga tao sa nakalipas na taon. Ang mga programa na ating sinuportahan ay ang mga sumusunod. Procurement of Palay, 50% subsidy. 64 na sako ang naipamahagi natin sa 31 magsasaka. Vegetable seeds for commercial production under 50% subsidy scheme. 52 tao po ang naabutan natin ng tulong na ito. And large cattle through our insemination. Meron po tayong baka at karabaw na naayudahan nito. Nagpakamit din po tayo ng 18 buya sa sanktuaryo ng mga isda na sakop ng dagat ng munisipyo. School on Air. Kumikitang kumikitang pangbababuyan sa tamang teknolohiya. Oh, shit. School on Air, kumikita teknolohiya. Pag-aaral sa tamang pag-aalaga ng baboy, gamit na ginanap sa Banokbo, Maranlig at Makawa. Pagpaparami ng pulot-pukyutan para sa produksyon ng pulot. Nagkaroon rin po tayo ng one-time, big time, the region-wide rabies eradication effort. 3,000 na aso ang nabakunahan at 65 ang nakapong aso at iba pang tanging serbisyo. Ngayong panahon ng pandemya, nagkaroon po tayo ng regulasyon sa supply ng isda at gulay sa buong bayan. Nagkaroon po tayo ng iba't ibang pagpupulong para sa istriktong pag-implementa nito. Dahil dito, ang Executive Order number 24 and 35 ay napirmahan ko at sa kasalukuyan, tayo ay nakahuli ng 3 illegal na mga ngalakal ng isda. Pagdating naman po sa ating Disaster and Management Service, ang MDRRMO ay kaagapay natin sa panahon ng sakuna at pagbaba ng bilang ng mga taong nasasalanta. Noong Disyembre 2019, tayo ay hinagupit ng bagyong Tisoy. Ito ay ang dagat at napakalaking epekto nito sa ating mga mamamayan, higit sa lahat na panahon iyon ay magpapasko pa. Sa tulong ng national government agencies at ng ating provincial government, sa pamumuno ng ating kagalang na Presbyter Velasco Jr., gayon din, nagpatid ng tulong ating minamahal na Congressman Lord Alan J. at ang ating former Congresswoman Tricia Nicole Velasco ng Matap Party List ay nakapaghatid tayo ng tulong gaya ng bigas sa 8,150 pamilya o kabuuang 30,900 individual. Nagpapasalamat din po tayo sa ilang mga pribadong individual at kumpanya na tumulong upang makapagbigay ng ayuda para sa ating mga kababayan. Simula na magdeklara ang Pangulo ng State of Public Health Emergency patungkol sa COVID-19,
Tayo po ay nakapag-abot ng mga ayuda sa ating mga nasasakupan. Kasama na rito mga ilang stranded dito sa bayan ng Torrijos. Una po, 10 kilong bigas para sa 8,246 pamilya o 31,990 individual. Pangalawa po ay 10 kilong commercial rice para sa 8,736 na pamilya. Pangatlo po, 5 kilong commercial rice, 1 kilong baboy, at 1 kilong pansit miki, at pang-apat, 5 kilong commercial rice, 1 buong manok, at 1 kilong pansit bihon. Salamat po sa ating mga volunteers, frontliners, at ilan sa ating mga opisyal, kung kaya't ang lahat ay nabiyayaan para maitawid ang pang-araw-araw na pagkain ng ating mga kababayan sa panahong pandemya. Noong nakaraang 5 lamang din, kung inyo pong nababalitaan, isang dayuhang Polish national ay na-stranded dito sa ating bayan dahil sa community quarantine. Naman po natin siya ng ayuda. Subalit sa kasamang palad ay nasawi. Dito, tayo na po sa kanyang maayos pag-ibig. At sa ngayon po, tayo ay sumulat sa Embahada ng Poland upang tayo ay mabayaran para sa gastos ng nasabing pagpapalibing. Malaki rin po ang nagastos ko, 90,000. Kaya kailangan bayaran niya ng Poland Embassy. Pagdating sa ulat ng kalusugan, noong maluklok ako sa pwesto bilang inyong punong bayan, isa sa mga pangunahing agenda ko ay ang patungkol sa kalusugan at nutrisyon ng aking mga kababayan. Bayan na kumikilos upang tugunan ang ating adikhain na maayos ang kalusugan at pangangatawan ng bawat isa sa inyo. Sa katunayan po, ay ako ng permanenteng doctor papabuti ng serbisyong medikal at pasilidad sa ating bayan. At sa katunayan po, tayo ay nakatanggap ng 15 milyong piso mula sa DOH, Health Facility Enhancement Program, na magagamit natin sa pagbili ng mga bagong kagamitan sa laboratorio. Chemistry analyzer, ultrasound machine, newborn hearing equipment, screening equipment at TB Gen Expert machine at iba pang gamit para sa pagpapatayo ng diagnostic center. At hindi po natin ito may sasakatuparan kung wala ang suporta at tulong ng ating dating Congresswoman Tricia Nicole Velasco Catera ng Mata Pala. Pondo, 5,000 piso para sa konstruksyon
ng tatlong palapag na gusali na aasahan nating matapos sa 2 hanggang 4 na buwan. Patuloy po nating pauuglarin ang Torrijos RHU at pagtapos ng aking termino, siguradong napakalaki ng kaalwan nitong sa mga pasyente nating mga kababayan. Nagtayo po tayo ng 3 community isolation facilities. Ang Torrijos Senior High School sa Tigui, our Mother of Perpetual Succor Academy, dito sa Barangay Poblasyon, at ang Matuya-Tuya National High School. Tayo po ang unang munisipalidad dito sa Marinduque na nagkaroon ng ganitong klaseng ligtas COVID at nag-iisang klase na may malaking kapasidad upang labanan ang virus na patuloy na problema ng bansa. Lahat po ng ito ay aprobado at rehistrado ng DOH. Patungkol pa rin nabigyan tayo ng pondo na umabot sa 15,097,030 para tugunan ang pangangailangan sa usaping COVID-19. Iban po dito sa naunang 10,526,536,000 mula sa Bayanihan Grant mula sa national government. Ang RHU po ay nakipagkasundo sa international organization para tumanggap ng mga banyagang health professionals. Sa katunayan, sa banyaga ang nagpunta at nakitrabaho kasama ng mga kawani ng RHU sa pangunguna ni Doc Chris Conrad Mangunay. Bagamat ang Torrijos ay malayong bayan sa isla, sila ay namangha sa kasalukuyang sistemang medikal na meron tayo. Patuloy nating aayusan ang serbisyo, mga pasilidad at gamit ng laboratorio. Pagdating naman po sa turismo, simula nang tayo ay maupo sa pwesto, sinimulan natin ang pagpapaunlad. Hello? Hello? Sinimulan natin ang pagpapaunlad ng pinangarap ko na dayuhin ng ating bayan. Hindi lamang sa mga natural na ganda ng kalikasan, kundi sa mga may papatayong istruktura at pasilidad at mga naisaayos at mas napakintal nating mga tanawin at pasyalan. Noong nakaraang taon, napakarami ng bumisita na turista sa ating bayan. Nakapagdala tayo ng 96,718 na turista kumpara noong 2018 na 67,048 na turista lamang. Kita niyo naman ang ating Torrijos White Beach. Napakalaki na ng ipinagbago. Nakikipag-unahan na tayo sa mga may tuturing na pangunahing beaches sa bansa. Noong 2019, nagpasok ang Torrijos ng 5,126,000 at 48 piso. Mas malaki ito, higit sa kalahating milyon noong 2018. Kung di lamang tayo nagkaroon ng pandemya, sigurado ako na mas malaki ang kikitain ng ating White Beach. Hindi pa tayo dadayuhin kung walang magandang pupuntahan o papasyalan dito sa ating bayan.
Patuloy nating ipag-ibayuhin ang pagsasaayos ng mga pasyalan at mga gawaing pang-turismo upang mahikayat pa silang magbalik at manghikayat ng iba pang tao. Katuwang natin ang 19 na recognized accommodation establishments dito sa Torrijos. Sa ngayon po, pinagpaplanuhan natin na i-develop ang pinutol na bundok sa Bonliu, ganun din sa Barangay Payanas, Kawa-Kawa River sa Barangay Sibuyao, Silangan Beach sa Barangay Kagpo, Sirena Falls, Gado Beach at Perpetuo Falls sa Barangay Tigui, Busay River sa Barangay Bolo, Mount Balagbag Range Eco-Trail sa Barangay Malibago, Piitan River sa Barangay Manalig, and of course, ang tanyag na Ambango na sunod nating dadayuhin sa Barangay Kayduke. Pagdating naman po sa kapayapaan at kaayusan, ang kapulisan po natin ay naging aktibo, lalo na po sa panahon ngayon ng pandemya. Katuwang po natin sila sa pagpapatupad ng batas at kaayusan. Kasama po sila sa pagbandilyo upang mapaalalahanan ang ating mga kababayan tungkol sa COVID-19. Kunin ko na rin po ang pagkakataong ito upang batiin ang bago nating Chief of Police na si Police Lieutenant Virgilio Lagan Gomez III. Bigyan po natin palakpakan. Alam ko po na gagampanan niya ng buong husay ang kanyang tungkulin. Welcome po sa Torrijos. Kailan lamang ay nakatanggap po tayo ng pagkilala mula sa PNP. Ang Gold Eagle Award at nakatanggap din po tayo ng sertifikasyon ng pagkilala mula sa National Police Commission bilang tayo ang chairperson ng Municipal Advisory Council para sa mahusay na contribution natin sa police transformation development at congratulations po sa PNP ng Torrijos. Para sa ulat ng ating mga business establishments, sa ngayon po ay meron tayong 975 na renewal ng mga nagnenegosyo at 124 na bagong negosyo sa ating bayan. Nagkaroon din po tayo ng pagsusubaybay sa lahat ng mga negosyo sa bawat barangay ng ating munisipalidad. Sa panahon ng COVID-19, nagkaroon po tayo ng monitoring para sa lahat ng supply at presyo ng produktong agricultural at iba pa. At dahil meron na rin po tayo nakatalagang DTI Negosyo Center, mas matutulungan po tayo nito at magagabayan patungkol sa mga pagsang may kinalaman sa maayos na pagninegosyo dito sa ating bayan. Pagdating naman po sa ating pangkomunidad ng mga programa, sa ilalim po ng ating tanggapan, ay katuwang din natin ang Community Affairs Office upang mas mabilis natin mailapit sa aking komunidad ang ating mga serbisyo at programa tulad ng mga sumusunod. Manpower Skills Training and Livelihood Program. Bilang isa rin po sa ating prioridad ay ang pagbibigay ng kabuhayan sa ating mga kababayan. Tayo po ay nakapagbigay ng mga libreng pagsasanay
sa 165 na ating mga kababayan. Ang mga pagsasanay na ito ay mula sa ating pakikipag-ugnayan sa DILG, DTI Negosyo Center at TESDA, Cooperative Development Program. Isa rin po sa ating binibigyang pansin ay ang dating mga kooperatiba. Kung kaya't sa abot ng ating makakaya, ay atin po silang binibigyan ng pinansyal na tulong upang makapagpatuloy ng kanilang mga programa. Sa katunayan po, ay nabigyan natin ng tulong ang 350 miyembro nito at sa mga programa ating ibinibigay sa kanila ay ang mga pagsasanay at pagpupulong sa kanila upang patuloy nating magandang ugnayan sa kanila. Ilan po sa mga kooperatibang ito ay may kinalaman sa pagpagawa ng mga produkto ng talaga ng ating ipagmamalaki sa ating mga karatig bayan. Special Program for Employment of Students, Government Internship Program. Ang dalawang programang ito ay hango sa mga programa ng Department of Labor and Employment sa kanilang pakikipag-ugnayan sa ating pamahalaan. Ay patuloy tayo magre-recruit ng mga estudyante upang matulungan sila sa kanilang pag-aaral sa pamamagitan ng pagtatrabaho dito sa ating pamahalang bayan. Sa katunayan, noong nakarang taon po ay mayroon tayong 26 na estudyanteng natulungan upang magkaroon ng trabaho at ang sahod na kinita nila ay nakatulong sa kanilang pag-aaral. Sa ngayon, ay hinihintay na lang po natin ang approval ng Regional Office ng DOLE upang para sa 22 estudyante magsisimula sa kanilang trabaho sa ilalim ng SPES. Dahil sa pandemya, kinakailangan ng mga mag-aaral na 21 pataas ang pinayagan ng DOLE na magkapagtrabaho sa ilalim ng NDCQ. Pagdating naman po sa Government Internship Program, ikinalulugod po natin na tayo ay isa sa nabigyan ng 20 slots para sa mga graduates na nagnanais magkaroon ng trabaho. Ito po ay ngayon lamang nangyari na nabigyan ng 20 slots ang bawat bayan sa Marinduque para sa GIP. Sa kasalukuyan po, nagsisimula na silang magtrabaho sa ating pamahalaan na makapag-deploy na rin sila sa bawat tanggapan. Municipal Scholarship Program. Noong nakaraang taon po, tayo ay may 33 kabataang natulungan sa kolehiyo sa pamamagitan ng scholarship. At ito po ay ating pangdadagdagan sa kasalukuyan. Para po sa kabatiran ng lahat, tayo po ay nag-request sa ating sangguniang bayan na kung maaari ay taasan ang kanilang nakukuhang stipend sapagkat mataas na rin po ang mga bilihin. Ito po ay gagamitin nila sa bayad sa renta at pamasahe mula sa dating 1,500 na kanilang nakukuha ay hiniling po natin na gawin itong 4,000 kada semester at additional na 1,000 kung sila ay makakuha pa ng mataas na grado
bilang dagdag incentive. Sa kabuuan po, kung makukuha nito ng isang estudyante, ay mayroon siyang 10,000 matatanggap sa loob ng 1 taon mula sa ating pamahalaan. At masaya po ako dahil ito ay sinusuportahan ng ating mga miyembro ng Sangguniang Bayan. Noong nakarang taon din po, tayo po ay sumulat sa Philippine Amusement and Gaming Corporation upang humiling ng mga computers. At malugod ko po ang ibinabalita sa inyo na nakakuha po na po natin ng 15 units ng computer upang magamit ng mga mag-aaral ng elementarya at sekundarya dito sa ating bayan. Na po natin lalong madaling panahon at ito ay bilang pagtugon na rin natin sa blended learning na ipapatupad ng Department of Education para sa pagbubukas ng klase sa August 24. Gayun din po, ang ating pong tanggapan ay nagpalabas ng Executive Order number 34, ang Organization of the Technical Working Group for Dissemination of Information for Educational Campaign during the state of public health emergency in the municipality of Torrijos. Marinduque para sa MOA ng private cable companies at LGU dito sa bayan para makatulong sa pagpapalaganap ng impormasyon sa lahat ng mga mag-aaral. Sa ngayon po, tayo ay patuloy na umaasiste sa mga locally stranded individuals at nasa higit 500 ang ating napauwi sa kanilang probinsya. Ulat po patungkol sa ating market. Dahil na din po sa pandemya, natigil po ang ating tiyangge tuwing Miyerkules. Na isaayos natin ang mga palengke ayon sa hinihinging kaayusan ng DILG. At maganda po ang balita. Magpapatayo po tayo ng AAA na slaughterhouse na itatayo sa Barangay Kabuyo na nagkakahalaga ng 200 milyong piso. Napakalaki po nitong oportunidad para sa mga nag-aalaga ng hayupan dito sa ating bayan. Talaga pong world class na ang ating mga pasilidad at patuloy po natin itong paularin. Gaya nga ng nasabi ko, nasa hipapawid na ang ating saranggola. Sumasayaw sa lawak, matayog dahil sa mahabang pisi, nakikilaban sa init ng araw, iinda-indayog lang sa ampas ng hangin, at malayo sa pagbulusog. May mga kaaya-ayang kulay at hinahangaan sa ang kintong disenyo. Tanaw sa malawak na kaparangan at piyong pansindin sa gitna ng kabayanan. Tinitingala at pinapalakpakan dahil sa galing ng lumikha nito. Tunay nga na kapag bihasa ang isang tao sa pagmaniubra gaya ng saranggola, tiyak na tagumpay itong papailan lang sa lawa. Gaya ko, babae man, maayos kong napapalakad ang ating bayan gaya ng nabanggit na saranggola. Hinahangaan tayo at pinapalakpakan dahil sa mga karangalan nating natatanggap at sa pamamahala at sa tulong at sa suporta ninyo. Sa tulong ng ating minamahal na gobernador,
Kagalang-galang Presbytero J. Velasco Jr., Congressman Lord Alan J. Velasco, at ng lahat ng mga taga-Torrijos. Alam kong kayang-kaya nating iangat ang ating bayan ng Torrijos. Bukas po tayo sa mga kritisismo at handa po tayong aksyonan ng mga bagay na nangangailangan ng agarang atensyon, basta ito po ay dadaan sa tamang proseso. Marami po tayong pagdadaanan ng mga pagsubok, ngunit ito po ay malalampasan natin kung tayo ay magtutulungan at makikisa sa mga programa ng ating pamahalaan. Sa tulong ng ating poong lumikha at ng ating gabay na patron ng Torrijos, San Ignacio de Loyola, sana ay patuloy tayong makapaglingkod at may angat ang buhay ng bawat Torrijoseños ayon sa ating lubos na kakayahan. Ang lahat po ng aking pagsisikap ay para sa kapakanan ng mga taga-Torrijos. Bilang inyong ina, handa akong yakapin kayo, maging maayos lamang ang inyong kalagayan. Kayang-kaya po natin ito, basta sama-sama tayo. Mabuhay po tayong lahat, mabuhay ang Torrijos, at maraming salamat po sa inyong lahat. So, narinig natin ang status ng mga project projects ng ating puribayan. At ito ang resulta sa tulong natin lahat. At sa pagkakataon po ito, Honorable Mayor, makakasap po kayo ng suporta ng Pilipinas sa Ligang Bayan. Patuloy din suporta ng Pilipinas sa Ligang Bayan. Thank you. So, let's say the first of our board members, Honorable Merciano, Honorable Ismailin, and Honorable Meling Cabo. Dog, baka po may message kayo? May message po kayo. Maraming salamat po, Vice Mayor Ricky Brigalicia, sa pagbigay sa akin ng oportunidad na magbigay ng maliit na mensahe. Magpupunyagilap po ako sa ating mga bisita, Bukal na Elim, at Bukal na Elim Cabo. Ano po? Alapakan po natin ulit. Nabanggit na po ni Mayor lahat ng mga napaka-importanting personalities dito. Hindi ko na po uulitin. Ano po? At on behalf po of the provincial government of Marinduque, and also as the representative of the Marinduqueños in our beloved province of Marinduque, I extend my highest commendations to Mayor Lorna Quinto Velasco, the first woman mayor of Torrijos, and likewise the first two-termer mayor of Marinduque, of Torrijos rather, for such fantastic and outstanding achievement. Likewise, my highest commendations go also to Vice Mayor Ricky Galicia, as well as to all the members of the legislative branch of government of our beloved Torrijos, Senior Legislator Joel Cruzado, Senior Legislator Elmer Frias, Omet Fabul, Primo Pamintuan, Fred Rosales, Joel Ruiz, Marife Pastrana, Monching Rodano is can be considered also a senior lawmaker
of course, the President ng Liga ng Barangay, Greg Palutino, and si Edward Frias ba, hindi nasabi, ang ating kaibigan, senior legislator, at nasa harap natin, dumablis pa, my apologies. And also to the representative of the SK, Garrett Carrejo. Also, our congratulations go to the all department heads of the executive branch and all the officials and employees. SB Secretary Lamberto Rosado. Okay, and to all the officials, other officials and employees of our municipal government, I really extend our admiration on a fantastic performance for this amazing accomplishments achieved during this year, no? The good mayor has mentioned several projects in the horizon, and I would like to tell you that this municipality is really fully and strongly supported by no less than the congressman of our province, Congressman Lord Alan Velasco. And that support will continue to be given to this municipality. The same full support comes from no less than your governor. And the two of us, the top honcho for the executive branch of government in the province, and also our legislator, Lord Alan Velasco, will continue to give all the things that are needed to make this municipality first-class municipality in the near future. Truly, I say that your municipality is blessed. It is blessed in the way that you have ample and beautiful natural resources. And that is what we are now improving and developing. And with the full support coming from the provincial government, and likewise from the hopefully soon-to-be Speaker of the House, then I'm sure that all our goals and plans will be attained. You are fortunate to have developed your own water system without nary a single cent being obtained as a loan from any financial institution. Close to 300 million was spent for your water system. Now on deck is the water system for the 5 other towns. No? Incidentally, I see our very hardworking and dedicated Bukal, Mercy Rihano. Lapakan din po natin. Mercy with us. Mercy with you. Ayan po. So I was telling about the cost that was spent for your water works. And for the 5 other towns, their water works system will be funded to the tune of 1.6 billion pesos. That is the amount that is estimated by our what we can call a sister provincial government, the province of Palawan, headed by
very illustrative governor, Governor Pepito Alvarez. And that master plan and study were given to us gratis et amore. So he recommended that we get a 1.6 billion loan from the DOF, no? Because the waterworks really are not for free. It comes at a cost, no? So he recommended that amount, and I told our SP to give the authorization to the governor to start the negotiation. We have to address already the nagging problem of water supply. If we don't address it right now, then the opportunity and the advantage may soon be gone. No? So, personally, I am averse to getting loans for projects. No? So, while it is the recommendation that we get a 1.6 billion loan, your governor and your congressman will try its very best to find other ways of funding the waterworks system. I, for myself, have been strongly resisting procurement of loans when these loans will not actually benefit the Marinloqueños, like what happened in the past administration. And right now, we're still saddled with paying 187 million with land bank. And just recently, there was a decision against us for the equipment that was procured, which we will never not even able to use. And so, in addition to the 187 million that we are paying every year, we will now be paying another 45 million for the equipment that it was not even able used for a single project, no? So that will always be my policy. I just want to work on the possibility of getting a loan, but definitely we will try to get other sources. Sorry for informing you about it, because right away there is already a lot of criticism being heard against me and the provincial government. But you know, the plan of getting 1.6 billion is a soft loan. It will be payable in 20 years, and after 11 years, that will be fully paid already. But nevertheless, we will deal with it the best possible arrangements and benefits that will go to the province. The same thing is true with your public market, all right? The funds did not come from you. It did not come from the provincial government. It came from the initiative of our good congressman. Although there was an initial fund, but again, that was not sufficient to fully complete the public market. And we were able to get another tranche of so many millions, no? To complete the several phases of the public market. And there's again another possibility that we may have to look for other funds to complete the 3 buildings plus all the facilities there. So this is the hard work coming from the good congressman, Lord Alan Velasco, and that's why I'm saying your municipality is really blessed, no? And of course, I recognize Chief Virgilio Gomez, direct from Puerto Princesa. Palakpakan po natin. Okay, and he committed that he will exert his very best to maintain the reputation of Torrijos as a municipality with the least commission of crimes, right? Thank you very much. And he's very competent, coming from Puerto Princesa. I'm sure he'll be bringing a lot of
strategies and initiatives that will better improve our peace and order situation here. Thank you, Chief, for joining us. And then look at the White Beach. Before, it was a very minute income, but right away when the good mayor started their term, a lot of revenues already came in. And there is still a lot of improvements going on, courtesy of Congressman Lord Alan Velasco. There will be more structures put up, and we will see the day soon when it will really be the top destination in Marinduque, if not in the region. We will have to make this competitive in the sense that foreign tourists will enjoy your White Beach. That's why it's very important that the environmental concerns must be addressed now and fully addressed, because we have to protect and preserve our natural resources here. This is your big advantage. This is again a lot of blessings coming from the Almighty and from nature, for which we should be grateful and we should always continue to protect. And I'm amazed that if we can even compare the economic situation of the country or even the province with the economic brilliance of the municipal government. You said there was a lot of revenues, close to 9% or 10%, and that is fantastic. We will follow the lead of Torrijos, and that is the main focus of the province of Marinduque, revenue generation. That is why we took over the quarry operation on an emergency arrangement, and it's good that the SP granted us the authority, and now the LEE is operational thanks to the SP, and more particularly Bukalma Elim, who is the author of that. Palapakan po natin. In 2019, the collection is 160,000 for the first 6 months. And when we started our term, and we were fortunate to take over the quarry operations, the taxes that were collected is more than 1.6 million. Plus the fact that there were revenues coming from the sale of the aggregates, which is to the tune of 5 million. So we are now focusing on a lot of revenue generation, and there's a proposal from PA Mike, and of course the mayor probably can look at converting also the operations of the White Beach into a LEE. Okay? So COVID was a big stumbling block in our quest to have economic sufficiency and financial stability, but we should not be deterred. You are an amazing team here, the municipal mayor, the executive, and the legislative, headed by the very hardworking Ricky de Galicia, plus all the members, the full support of the department heads and the officials and employees. I am assured, and I know that the municipal government of Torrijos will attain greater heights and will attain a lot of more outstanding accomplishments. So mabuhay po kayo. Maraming salamat po. Congratulations. Patuloy niyo po yung ginagawa. Iging #1 na municipal government po ito pagdating ng panahon sa buong bansa. Mabuhay po kayo. Maraming salamat po, Honorable Guadalupe at Secretary Villas. The Chair declares 5 recesses. Tapos ang ulat sa bayan ng ating pong minamahal na Mayor Lorna Quinto Velasco, ang punong bayan ng
bayan po ng Torrijos. Nadinaluhan naman po ng ating gobernador, Governor Presbitero Velasco, kaisa ang provincial administrator na si Mike Velasco. Gayon din po ng mga konsehales ng nasabing bayan at ng BC alkalde nito pong bayan ng Torrijos na si Dr. Ricardo de Galicia.